Good afternoon, everyone. This is Iza Calzado, and I am a WWF Philippines National Ambassador, and I would like to welcome all of you to the third webisode of the Panda Talks. Now, Panda Talks is WWF Philippines' free live streaming educational series, which aims to inform people about the work being done by the organization, as well as to help equip its audience with knowledge when it comes to conservation issues. Last month's webisodes on urban container gardening and water conservation reached a lot of people across the country, majority of which are our beloved teachers, ang mga butihin nating mga guro. And it's great to know na nakakatulong tayo sa ating mga teachers who have mostly expressed that they want to share that they do want to share all the learnings with their students. O, diba? Ang gandang adhikain talaga ng ginagawa natin ngayon. Nagtutulungan tayo at we're learning from each other and ipapasa yung knowledge na yun sa iba. So, I wonder who's with us today? Sino ba ang audience natin today? Can we do a quick location check with the audience now? Why don't you just comment on the section, the comment section here, and please tell us where you're watching from, and at some point we can give you a shout out. Yan. Maraming salamat po for joining us today. Now, as you know, I have been, or maybe you don't know, so just to let you know, I have been part of the Panda family for quite some time now. I think 2016 was when I signed on, and then I've done a couple of projects with them. Dapat nga may tree planting kami ngayong May. So instead of tree planting, meron tayo ngayong Panda Talks. At I can't wait to be out in nature again with the team. But for now, we are doing a lot of things from our home that can still help the environment and, of course, our daily lives. So for today's webisode, speaking of daily lives, we are going to talk about the concept of green finance and the importance of financial responsibility and literacy to sustainability. Not just for the environment, but actually para rin sa ating daily lives. Alam mo, parang para sa akin yata ito eh. Talagang sabi ni God, ikaw mag-host nito kasi marami ka pang kailangan matutunan, Iha. So isa po ako sa, kumbaga kung hindi ako nag-host ngayon, baka audience ako ngayon. So I'm sure that all of us here, we all want to learn so much from today's session. So without further ado, let's get the ball rolling. Today's speakers are WWF Philippines in-house sustainable finance champions who work with banks, regulators, and other key players in the field to ensure that the financial system recognizes nature's true value. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Joseph Ayan Santos and Attorney Klein Avellino. Hello. Hello. Hi everyone. Hi. Oh, sorry. Oh my gosh. Hindi naka-connect. But hello. Would you like to tell us while I'm reconnecting my earphones? Would you like to tell us more about yourselves? Introduce yourselves to our audience, syempre, para malaman naman nila kung ano yung ginagawa ninyo para sa WWF. Hence, anong ginagawa ninyo para sa environment? Yes, so actually, most people associate WWF with just tree planting and yung mga
garbage or at least coastal cleanup. But more than that, we are actually a conservation organization. And it means that we value the financial system because we believe that to make sure that no illegal logging and or poaching of wildlife happens, have to make sure that the money in the system is channeled in a green way. So we know that populations and economies grow along with businesses that support our needs. And then we have food, clothing, housing. So it's inevitable. But then again, we have to be aware that we can use the economic system to be able to further environmental protection. And so, tama si Klein. And we also need to look at how finance is supporting these businesses that are meeting our needs at present. So, finance is important kasi it supports businesses to grow, to meet our housing, our food, our clothing requirements. But we also, as our project goes, we want to make sure that financing helps these businesses grow in a sustainable way as possible. So we only have one planet, but we need to make sure that we also use our resources in a way that makes everything attainable for everybody now at present, but also for future generations. So, yeah, we're excited to be here now. Maganda yan. Yeah, thank you, Joseph and Attorney Klein. And it's vital, of course, supporting our world, of course, the businesses, but we're also supporting ourselves. That's why finance is important because it directly affects each and every one of us also. But before we go on, let me just greet some of our audiences right now. They're watching from Calatagan, Batangas, Herona, Tarlac, Ibaan, Batangas, Butuan City, from Pasig, and from Rizal. Hello sa inyong lahat. Sorry, meron lang akong mga chine-check dito. But of course, a lot of people are tuned in now. And I'm one of the people who's really interested to learn more about what you want to discuss with us. So without further ado, I know we're all excited to learn today. So I'm giving the floor to our speakers, Sir Joseph talaga. Formal. Okay, Sir Joseph and Attorney Klein, take it away. Yeah. Yes. So now we are going to ask ourselves, when we talk about finance, tayo sa sarili natin, ano ba yung usually, how do we get started doing it? And I'll ask Klein, who's also a former banker, so she's also very experienced with when it comes to money. So we had a way of we devised a way to track our finances for our personal expenses, and we'd like to share with you the screen. Yes. Joseph and Miss Iza, so just for our listeners, they might be asking, why do we even talk about money right now in a situation where, there's a looming economic recession? Actually, the reason why we're doing this is because primarily, there might be an economic recession. So we have to learn how to manage our finances now. Hindi na siya option eh. It's actually a way of surviving. So yesterday nga, there was an article in Bloomberg wherein they're actually saying that to be able to survive this pandemic, you have to be able to learn how to save and to spend wisely. Kaya kailangan natin talaga itong learning session na ito. At totoo yan. And of course, even beyond the pandemic, I mean, siguro I'll come from personal experience lang. I'm not the best when it comes to saving money. I can spend it really well, but fast and well. I can work hard for it and spend well. But saving is something na, okay, you're saving, pero hindi ako strategic in the way that I've dealt with things. But I think during a time like this, especially after, kasi matagal ang epekto nito, matagal nating mararamdaman ito.
So I think it's really time for us to strategize. So please, handa na po akong matuto kasama ng mga nanonood ngayon. Ayan. But syempre, habang hinahanap Attorney Klein, ayan na ba? We're waiting because I know you want to share something with all of us. There you go. So, pwede ko po bang basahin to? Ayan, Panda Pamparaming Pondo Extra. PPPE tip. Ganda. Ayan. Attorney Klein, tell us about this. So, syempre, Panda, kasi that's our logo. Pero, paano natin paparamihin yung pondo, which right now is limited? Alam natin so tanggap natin na resources ngayon very scarce. Pero hindi siya excuse not to learn how to save and to spend wisely. So, we call it the PPPE tip. Parang yung yung PPE. Yung bonus. So, very timely, di ba? Okay. So yan, ayan na. Sir Joseph, paki-elaborate nga yung yung Excel sheet na baka marami sa kanila kasi i-intimidate. Okay. Actually, kasi magandang pag-usapan to kasi pag yung iba pagsabihin, ano ba yan? Magulo, mahirap, nakaka-intimidate nga. So, para gawin nating simple para sa mga kagaya ko. Yeah. Actually, itong Excel sheet na to, hindi to nanggaling sa akin. May isa pa akong kaibigan na tumulong rin sa akin. Banker din. So, si Carla. Hi, Carla, kung nakikinig ka. Hi, Carla. Salamat. So, siya yung nagpaliwanag nito sa akin before. So, dito sa taas, nakikita mo date to day. So, ngayon, May 14, di ba? Tapos, nilalagay natin yung period na inaasahan natin na mabubuhay tayo na kailangan nating gumastos. Sabi natin hanggang May 30. So parang half month to. So, itong first row na to, ito lahat ng mga, kumbaga, kaperahan ko sa ngayon. So, itong first na 5 na ito, sabihin natin ito, so may utang pala kayo sa akin, Isa, tsaka Attorney Klein. Pero dahil, pwede pa daw i-zoom? Pwede pa bang i-zoom daw? Sige, zoom natin itong part na sinasabi mo muna. Yan. Yan, ito. Yan. Okay. So, yung sabihin natin, so may utang kang 30,000 sa akin, Isa. Pero dahil panahon ngayon ng 3,000 lang, crisis, grabe, may nagmamarkup ka. Hindi, 3,000 muna. Pala. Tama. Yeah. 3,000 muna kasi baka Defensive agad ako eh. Teka lang, bakit ako may utang na 30,000? Okay, go. Sorry. Please, Joseph. 3,000 lang kolektahin ko kasi baka kailangan mo ng konting palugit, di ba? So, 3,000 muna kunin ko sa'yo. Bait mo naman. Salamat Si Attorney Klein naman, 20,000, pero 2,000 kasi baka kasuhan niya pa ako. So, 2,000 muna kunin ko. Oo, bawal ngayon maningil ha. Bawal. Merong grace period. Kaya nga. So, tapos eto pa, kunyari meron akong sales of stock ng Pure Gold na tumaas Ano yung sales of stock? Actually, yung Pure Gold po is publicly listed company. So, meron po siyang mga shares ngayon na binibenta sa public. Para meron kang participation sa kanya. Tumaas yung price, yung share price ng Pure Gold dahil nga dun sa nangyaring pandemic. Tapos, ang dami ngayon bumibili sa grocery, di ba? So, kunyari, binenta ko yung sales of, yung stock ko doon, kumita ko ng 2,000. So, ito, meron akong 27,000. Ngayon, ito, meron pa akong, may sinangla akong sapatos. Ayan, meron tayong 1.5 doon. Gusto ko yung may sinangla. What do you mean sinangla, hindi binenta? Ano yung pinahiram mo lang? Parang sinangla as in nakapondo siya, parang gano'n. Naka-pawn shop siya, ganyan. So, sinangla muna natin. Pero bibili natin ulit siya mamaya. So, ito lang meron tayong, para magkapera tayo, kasi sabihin natin, kailangan ko pa ng pera, ganyan. Tapos, meron tayong nakitang pera sa bagong labang pantalon. Ayan, may 1.5 pa tayo doon. So, lahat-lahat, ang pera natin ngayon, 31,000. So, may cash on hand ka pa. Yan, yun. So, 31,000 yung pwede nating pagkunan ng pera. So, punta tayo sa kabilang column ngayon.
dun sa yan. gastusin. Yan. So sabihin natin, bumili ako ng Gundam, tapos nag-upgrades ako sa island ko sa Animal Crossing. Yan. So yung meron tayong biniling electric fan, tsaka gulay. Teka, tapos ano yung Gundam at tsaka Animal Crossing Island upgrades? Yung Gundam laruan yan. Yung mga nakuha ko yan sa mga kaibigan. Si Jonah pala, kung nakikinig siya. Ayan, mahilig siya sa Gundam din. Okay. Ayan. Yung mga robot yan na ganitong size. Yung mga laruan. Okay. Alright. So ito yung mga luho natin or mga gastos natin. Okay. Tapos yung Animal Crossing, isang online game. So lahat yan, mga gastos natin. Pero tingnan mo sa taas, meron tayong savings na naka-color blue. So, urong natin ng konti sa right yung screen. Tapos makikita natin yan yung makikita natin kung magkakano yung mga gastos natin doon sa items na yun. Tapos, so nakita natin from 31,000 kanina, meron tayong payables na 27. Yeah, 27. So, yung natitira nating pera with the number of days that we still have left, kailangan nating tipid kasi meron tayong budget ngayon na tinitignan na 250 pesos per day. So, so nakita nyo, ito yung buong takbo. Importante, pinakamaganda ditong tignan rin talaga yung savings. Ano ba yung part ng kinikita ko every month na pwede kong itabi? Kasi, yeah. Kasi diba traditionally, pag may good financial management says na meron ka dapat savings for 3 to 6 months in case may mangyari. So, gusto lang natin ready yung tayo kapag may nangyaring ganun. Tapos, mamaya, titingnan na rin natin, pagka sobra-sobra na sa 3 to 6 months yung savings natin, ano ba yung pwede nating gawin doon? Diba? So, ikaw ba, Isa, ngayon, napansin mo ba sa panahon na to, ano yung mga ginamit mong or nag-increase kang biniling mga pinamimili sa bahay? Kasi di ba nasa bahay lang tayo kadalasan ngayon? Oo. Pagdating sa spending habits, syempre, nagbago tayo dahil wala tayong gustong i-acquire ngayon na bagong kagamitan, di ba? Like, walang mga sapatos, damit. So, definitely, nag-change yung spending habits ko dyan. May brief appearance nga pala ng asawa ko. So, pasensya. Ito ang ating new normal. Nagpapasalamat siya na new normal na hindi ka makabili masyado. Wala masyadong gasto. Hindi naman siya yung bumibili nun eh. What's this? I think pagkain talaga, kung meron tayong isang pinagkakagastusan ngayon na hindi din natin, kumbaga hindi mo rin titipirin ang sarili mo masyado, no? Yeah. Kung yan na yung luxury, kumbaga it's not only a necessity, it can also be a luxury. Kasi hindi ka rin pwedeng katulad ko. Baka kung nagpa-deliver ka ng pagkain, ang mahal nun. So ngayon, I think ang pinagkakagastusan ay pagkain, grocery items. 4 kami dito sa bahay ko. I have my husband, myself. Ayan na naman po siya. Baka makita nyo siya. Yan. Dumaan na naman. So my husband, I have a brother who's 16 years old. And then, yung aming kasama dito si Donna. Pero of course, meron pa tayong mga other responsibilities, di ba? Yeah. So, but lahat ngayon, parang ang pinaka-importante talaga ay yung ating pagkain, tsaka necessity sa bahay, grocery items, mga tissue, alcohol, yan ang pinagkakagastusan ngayon. Parang wala pa akong gustong bilhin at parang hindi ko din nakikita na tamang gumastos ngayon sa mga bagay na hindi natin kailangan. So ngayon parang ganun ang spending habits ko ngayon. Ganun ba ako noon? Hindi po. Isa ako sa mga, at hindi ako proud doon ha. Kaya lang syempre,
ang hirap kung nasanay ka na, pag may nakita kami pera ka, tapos may gusto kang, halimbawa, bag o sapatos, guilty ka. Pero alam niyo po siguro dahil sa nangyari sa akin dahil nung sa ospital, no, pagka in good health ka, lahat ng bagay gusto mong makuha, gusto mong magkaroon ka. Pero pag tinanggal na sa'yo yung health mo, wala ka nang gustong iba kundi yung health mo lang. Yung health mo lang. Mm-hmm. So, I guess, ang ganda niyang realization sa akin. And yun talagang isa sa mga biggest learnings ko dito sa nangyayari sa atin. Especially dahil galing nga ako dun sa pagkakaroon ko ng COVID-19, no? But especially ngayon, I think every person right now during this pandemic, kailangan mas mindful tayo kung paano natin i-spend yung resources natin. Paano din tayo mag-consume ng resources, di ba? Yes. And hindi planned na gastos yung pagkakaroon mo ng ganang COVID, di ba? Hindi natin napaplano yung ganun eh. So, ano yung grabe? Hindi siya planado. Unexpected siya. Ano ba yung, so ano mo suggest mong isang way para parang maka-buffer tayo sa mga ganong klaseng unexpected na pangyayari? Para ano yung isang ginawa mo before na nakatulong kahit saglit, bahigya doon sa part na yun? I think kung meron man nanonood dito ngayon, kung wala ka pang health insurance at may pera ka pang naitatabi, please lang, kumuha ka na ng health insurance. Kaya lang hindi ko rin alam. Sana hindi siya excluded. Diba? Yun lang. Yun ang hindi ko alam ngayon kung excluded na siya sa health insurance. Pero tandaan natin, marami tayong pwedeng maraming pwedeng mangyari sa atin. Hindi lang COVID ang sakit sa ngayon. Marami akong kilala actually na nagkasakit o pumanaw na hindi related sa COVID in the span of 2 months. So, siguro lang talaga siya, mas namumulat lang yung mata natin kung gaano lang kaimportante ngayon yung mga bagay na yun. Kasi mahal po magkasakit at hindi biro ang ganon actually klase ng pagbayad. Miss Isa and Joseph, no, 'di ba sa finance ang tawag dito, yung sa event na to ngayon, ang tawag nila Black Swan. Kasi Black Swan? Hindi mo Black siya... Swan? Hindi yung pelikula, ha? Oo, hindi yung pelikula. Ano siya eh? Sandali lang, ako siya. Wait, go lang. Kumbaga, nobody thought na the movie or yung mga napapanood natin dati, pwedeng mangyari talaga. Di ba nung una, akala natin parang, hindi, wala lang yan, virus lang yan, another form of flu lang yan. Pero itong event, ang tawag nila Black Swan, na parang it happens 1 in a million, 1 in 100 million, but the effect is disastrous, which is what we see now. Kaya talagang for this kinds of events, kailangan ready tayo. So, itong actually Miss Isa and Joseph, yung nasa left para sa viewers natin, ang para sa mga na-intimidate or parang tingin natin mahirap itong Excel, yung nasa kaliwa po, ibig sabihin lang yan, mga pautang. Sa kanan, mga bayarin. Tapos ito, yung pera na meron ka yung cash talaga, hindi pwedeng yung imagination lang na may pera ka, yung cash. Or hindi, maganda din yung I think magandang dito at Attorney Klein, yung expecting, yung alam ko may darating. May darating. Kasi parang may pre-namis. May pre-namis. Let's say ako na lang ha. Halimbawa, may endorsement ako. Halimbawa, gano'n. Meron akong ipopost na ganito. So, alam ko may darating na ganitong pera. Hindi natin dapat isali yun, di ba? Yes, true. Actually, sakit yan. I don't think na common lang siya sa Filipinos. I mean, human nature siya na alam mong, may darating naman akong pera, so bibilin ko na to. So, by the time na dumating yung pera mong yun, actually, wala nang natira. #guilty po ako. Pero naman yun human nature. Yes. Pero pwede nating baguhin o i-tweak, 'di ba? Yes. Opo. At pag-aralan na kumbaga mas maging mindful lang tayo. Mas aware tayo ngayon Yeah. Yes. Kaya actually, no, Sir Joseph and Miss Isa, ang ating motto ay borrow, spend, treat, save, invest. Pero actually, dapat ang una dyan is
pagka-borrow mo ng money or kung may natatanggap ka, di ba, ang una mong gagawin is spend for yourself. How do you spend for yourself? You save. Yon. So, spending for yourself is actually saving. Okay. So, you borrow, spend, treat, save, invest. Yeah. So paano yan? Yeah. Try to talk me through it. And all of us. Una, yung borrow, tatry natin siyang i-minimize as much as possible. So, yung borrow naman dito is, baka ngayon meron tayong utang to someone. May loan. Yeah, may loan tayo. May binabayaran tayong buwanan, ganyan. Bahay, or yung, So, ang importante doon, meron naman lahat ng bagay may oras, di ba? So, ilalaan lang natin na, okay, hanggang sa ganitong panahon, babayaran ko to. Pero, ngayon, kung nakikita mo na malaki siya, gawan mo na siya ng plano kung paano mo siya i-reduce in the coming months or in the coming years. Kasi after nun, dun tayo pwedeng makita, okay, pupunta na tayo sa spend naman, di ba? So, pag sa spend, ito yung mga ginagawa natin monthly na kabayaran doon sa, let's say, sa kuryente or pagkain. Tapos, yun, yung sa treat nga. Ito yung favorite nating lahat. Hindi naman masama na mag-treat tayo sa sarili natin, di ba? Pero, ikaw ba, Attorney Clean, ano yung usually na tinitignan mo kapag treat na sa sarili mo? Parang, umamin ka. Huwag ka hindi kasi very ang happiness ko talaga, Miss Isa, finance. Talagang, I love finance. So, kahit nagtitreat ako sa sarili ko, meron akong marginal utility of happiness. Minimeasure ko siya na, wait, for my 100 pesos, saan ako pinaka magiging masaya? Ganon. Masahe ba o pagkain? O, so, pinag-iisipan ko talaga lahat. Attorney Clean, how to be you po. Pero ang problema naman dyan, Miss Isa, lahat nalalagyan ko ng number. So, may downside din talaga. May downside din siya. Oo. Parang hindi mo ma-enjoy yung moment ng todo din. Pati kunyari, lalabas ka with friends. So, kunyari, iniisip ko, lalabas ako with friends 1 hour, pero yung biyahe ko 3 hours, ay hindi siya worth it. Ay, totoo din naman. so, hindi lang pala ako. Di ba yung traffic kasi before? So, meron din namang point yun. Unless, halimbawa, yung pupuntahan mo ay kinasal na kaibigan mo. Yung mga ganun lang. Kailangan puntahan yan. Balik bayan. Okay. Pero, gets ko yan. Pero yung in terms of spending, yung asawa ko, siya ang numbers guy ang tawag ko sa kanya. Pero, ako kasi, hindi beauty ganon. Lang. Beauty. Ganda lang. Ay, grabe kayo guys. Hindi pwedeng ganda lang. Walang naitutulong ang ganda sa panahon ng pandemya. Diba? Face mask. O, diba? Lahat hanggang ito face lang. mask. So, wala nang beauty. Wala nang effect. Beauty is in the eye of the beholder. Tsaka basta mabuti yung puso mo, yun tayo. But anyway, wow. Pero sa totoo lang, yung, saan ako papunta? Nawala ako. Sa spending natin. Yung pinag-uusapan natin sa spending natin. Sa parang sa treats. Pwede naman nating baguhin yun, di ba? You're talking kasi about numbers ka. Tapos, nakalimutan ko yung train of thought ko. Sa travel ngayon, parang ano yung nakikita niyo yung outlook? Kasi 'di ba minsan yan yung parang luho ng ibang tao na magta-travel, pero given yung ganitong panahon ngayon, what do you think is going to happen to travel the next few months? Ganyan. Ba, para Isa, sa akin, nagkaroon ka na eh. So, parang well, it doesn't mean na malakas ang loob ko na bigla na lang bumiyahe-biyahe. Or, hindi siya ganun eh. Actually, mas may awareness ka ngayon of what could possibly happen. So, siguro ako, mindful lang. Pero nakikita ko din na ako definitely ay hindi ko nakikitang babiyahe ako ng malayo. Kasi medyo nakakatakot. Ilang beses na kasi ako nagkasakit na dahil sa eroplano. But I guess iba din kasi ang magiging setting natin yun kung lahat iti-test natin. Pero posibleng in the year I will travel locally. We also should support our local tourism. Syempre,
Yeah. But ang dami din kasing trabahong nakapila, so wala ngayon. Tsaka hanggat walang kasiguraduhan also sa future, hindi ka naman basta-basta magsispend ngayon talaga on things na unnecessary. Pero syempre gusto mo rin ng break, at ako number one, gusto mong nature, pumunta sa dagat, kung saan mapuno, kasi tagal nating nandito enclosed. Yes. So parang meron ding ganung gusto mong urge. sabik ka. Oo. Ikaw, Attorney Plain. Kaya ako actually yun nga, yung sabi niyo po 'di ba, support local tourism. So in terms of spending and treating, ngayon mas nagsusupport ako ng yung mga market vendors. Kasi nga 'di ba, like sanay tayo na nag-grocery. Pero alam natin ngayon na yung mga hindi makaka-survive talaga, they also have to make money. So imbes na kunyari bibili ako sa SM ng gulay, kung meron ako nakikitang gulay dyan sa daan, tapos sabihin na nilang organic or galing Baguio, mga lettuce and pechay. So kahit mahal ng konti, doon ako magsispend para lang i-support yung local, local growers natin. SME. Yes. Parang actually yan talaga din ang trend. Kaya ang Bookey nandyan para sa inyong lahat. Nag-promote ako ng app namin. Support local, sabi mo, Bookey is a local app. So, actually, maganda talaga yan na i-support natin yung mga small businesses. At saka, ang mangyayari kasi ngayon, maraming yung, kumbaga, restaurant from home, yung mga, yung food businesses. Mga trays, food trays. Yeah. Oo. So, actually, ang dami nga, Miss Isa, no? Yung sa Facebook pa lang, parang yung mag-order ka lang, tapos kapitbahay mo, pero masarap, ha? Sulit siya, di ba? Oo, sobrang sulit. At saka masarap. At alam mong nakakatulong ka din sa iba. Pinag-usapan natin, meron yung, sino ba yung mula sa SAP niya ay nakakuha ng yung nagbabarbecue. Opo. Pwede bang ikwento nyo to? Yun yung na-feature siya nung sa news na parang tricycle driver po yata siya. Tapos binigyan siya ng SAP, yung Social Amelioration Program, 2,000 pesos worth. So syempre, alam niya na yung 2,000 na yan, ilang araw lang yan. Gastos mo lang, ubos na, di ba? Oo, so iniisip niya na kailangan ibalik niya yung pera, i-invest niya sa kanyang small barbecue business. Ngayon, ang kinikita po niya ata 1,200 kada per araw? day. Per day. Opo, Wow! Kasi madaming bumibili nga dahil parang treat mo na rin sa sarili mo, bumili ka ng barbecue. So, ayun. So, idol si Kuya. Sobra! Ang galing, ang galing. Sobrang galing. Kumbaga, there are also opportunities for us to, I guess, thrive in a setting like this na minsan nakaka-guilty din no, kapag ikaw parang maayos yung buhay mo tapos yung iba hindi. Pero sana lahat tayo makahanap ng paraan para makapagtulungan at we can support each other din. And of course, support ourselves. Ano pang mga gusto ninyong yun nga po, i-share sa amin? So, in relation to that, ini-encourage natin yung viewers natin na hindi limitation yung amount na meron ka. Kahit na kumikita ka lang ng 20 pesos per day, kung isipin mo lang mabuti kung paano mo siya, kunyari 20 pesos per day, o bibili ako ngayon ng, arena, magbibake ako, ibibenta ko, magiging times 2 na siya. So, hindi siya parang let's not stop ourselves from investing and saving by the amount of money that we have. So, yung saving and investing, hindi siya para sa mayaman. Actually, mas kailangan siya ng mga tulad natin na regular wage earners. So, mas kailangan natin siya. Ang ganda nun kasi tama nga, baka sabihin nila, ay, kahit ano namang invest na, save namin, makakapag-invest ba kami? Hindi naman sapat ang pera namin para sa mayaman lang yan, intimidating. Ito siguro yung isa sa mga bagay na dapat ay i-erase natin ngayon sa ating isipan. So, wala yan sa amount of money. Kasi nga naman, kung itinabi mo, kung kumikita ka ng 20 pesos kada isang araw, magkano din yan, di ba, sa isang buong buwan? Yes. Tsaka Miss Isa and Joseph, 'di ba? With yun nga dahil
because of this pandemic, nagkaroon ng inflection point ang technology. So kung dati tumataas lang siya na parang okay, may Lazada, may Shopee, may mga shopping apps na, pero ngayon talagang necessity na siya eh. Hindi na siya option. Necessity na sa atin. So with that po, yung leveling ng playing field, parang anyone can make business online. Ang importante lang may cellphone ka, 'di ba? Which Correct. is ilang percent ba natin 'yon? Ayan. Philippines is number 1 online. Mas maraming tao talaga ngayon sa Pilipinas yung in terms of number of hours spent sa internet. Pilipino talaga yung nangunguna dyan. Tsaka yung isang maganda, syempre, nagulat pa ba It's tayo? a good and bad thing. Yes. We can take it both ways. But okay, we'll try to see the good in it. Yeah. There's a lot of good in it. Yung isang maganda doon, maganda nga ba, 99% ng mga Pilipino, meron silang social media presence in one of the platforms present, di ba? So nakikita natin pataas lang yung trend ng mga tao na Filipino na nag-online. Pero titingnan natin dito versus yung mga Filipino ngayon, 77% actually walang bank account. So ilang percent? Sorry po, pakiulit. 77%. 77%. Ayan, there it is. 77% of Filipinos do not have a bank account. Bakit kaya? Yeah, wala silang bank account. So, nakikita, mahirap. Attorney Klein? So yung 77 ng Filipinos, Miss Isa, actually. There! Oh. Yes, nawala ka briefly, Joseph. So, okay. Please, 77% of the Filipinos. Yeah. So, pagka itong mga Filipino na to na walang access sa mga financial services na like sa mga banks, saan sila uutang, di ba? So, utang sila ngayon, medyo malaking interest na magpapautang sa kanila kasi kailangan nila ngayon agad-agad eh. Tapos, wala silang ibang collateral. So, it ends up na lalong nalulugmok sa utang yung mga Pilipino kasi marami silang may uutang sila pero hindi dun sa mga traditional na sources. Sa mga informal sources. Opo. Pero ngayon ba, Klein, very easy na ngayon gumawa ng online accounts na ginagawa, di ba? Yes, actually yung data na to kasi, it was found out before sa isang study po na mayroong intimidation factor yung bangko. Kasi nga naman, yung bangko, air condition siya, may security papasok guard ka, lahat base na base. Diba? Tapos kung ikaw, farmer ka, or sabihin natin na regular wage earner ka na hindi ka naman sa office, diba parang mahihiya kang pumasok eh. Pero actually, kung sino pang may kailangan, which is yung regular wage earner, dapat yun yung may bank account. Kasi yung bangko, doon ka makaka-access ng cash. Doon ka makaka-utang ng pera na pwedeng para umangat yung buhay mo. So with that, yung online banking nga. Yeah. So, meron nga tayong picture na nakita tungkol dun sa China kasi hindi sila parang mahirap na silang mag-transact ngayon ng cash, di ba? So, napapanahon ngayon sa ganitong panahon din, mahirap na magbayad in cash kasi to-transfer ka ng pera from your hand to another person. Pero kung nakita mo tong si Kuya, actually meron na siyang QR code na naglilimos siya sa daan, pero may QR code na siya. Teka lang, ulitin natin, no? Nanlilimos itong si Kuya from China, may QR code? Yeah, may QR code siya kasi nakagawa siya ng online na account. So, sa atin nga, maraming mga platforms na available din. Kailangan mo lang actually ng cellphone, which is maraming tao sa atin ngayon meron. By 2030, almost 50% ng Filipinos will be accessing the internet through a smartphone. So, ang kailangan mo lang, government ID, yung personal details mo, tapos makakagawa ka na ng account. So, sa ngayong panahon na ganito na challenge din, 'di ba, sa mga marami nating kababayan na hindi na nakakapasok. Tapos minsan wala na rin tayong yung nabawasan yung source of income natin. Paano natin babawiin to? Saan tayo maghahanap ng paraan? So si
Diba, Clean, may isa kang parang kaibigan na nasa Facebook noon. Para anong ginagawa niya nun para sa, nung nalaman niya ngayon na ganito na yung mga panahon, anong ginawa niyang negosyo? So Miss Isa and Joseph, no? So baka kasi nagtataka yung mga listeners or viewers natin na bakit tayo nasa digital banking? Kasi nga, with this extraordinary time, kailangan may access talaga tayo sa finances. Una, paano ka magbe-business kung wala kang bank account? Hindi nga pwedeng mag-cash. Kasi may transmission ng virus. So itong online banking na to, binibigyan kanya ng access na para pwede kang tumanggap ng pera, pero at the same time, pwede ka rin umutang. Kasi merong, alam niyo po yung cash out? Ano yun? Ma-verify ka sa system nila, bibigyan ka nila ng parang limit. Kunyari, nag-submit ka na ng ID mo, tapos nakita yung good, ano ka naman, may mga regular clients ka, pauutangin ka nila eh. Parang pwede kang mag-withdraw, so mag-a-advance ka para lumago ang negosyo. So, it's like parang, it's not a loan, it's a loan, pero it's a advance. It's a loan. It's a loan talaga. It's a loan pero mababa talaga yung interest rate para talaga siya sa mga SMEs. Sorry, para lang alam nila ano yung baba. Ano yung normal interest rate compared to the interest rate of this? Usually po kasi interest rate, ipepeg nila yan kung ano yung isa-set ng central bank. So, kunyari, 6%. Yun ang pinakamababa. So, kunyari, for every 100,000, sabi natin 10,000 pesos, ang minimum na interest mo dyan, nasa 600 pesos. Imagine mo, mabigat ng 600 pesos. Malaki yun. Malaki siya. Yun ang minimum. Usually, ang usual banks, aabot yan ng 10%. Kasi, kaya kang nga utang kasi wala kang pera, wala kang collateral. So, bibigyan ka nila 10%. So, 1,000 a month yun na kailangan mong bayaran. So, with online banking po, usually, ang interest lang nila nasa 1%. So, opo, ganun siya talaga SME friendly siya. Okay. Talagang makakatulong to para sa maraming Pilipino. Pero gusto ko din i-emphasize kanina kasi nagpakita tayo na si Kuya nanlilimos gamit yung QR code niya. Hindi po nating hinihikayat na ito ang maging strategy natin sa buhay. Hindi ito modus. Huwag natin gawin ito. Actually, may roots po iyan kung bakit nauso. Yung experience po nila nung 2003-2004 na SARS. Kaya nauso yung QR code. Yung QR code. Kaya pati yung mga nagbebenta ng gulay, puro ganyan. Para contactless. Contactless. Yeah. So, isipin nyo, kapag yung sa palengke natin ngayon, tas may mga nagtitinda ng gulay, ilan silang nakahilera. So, kung si Aling ganyan, si Aling Manay, meron siyang gulay, tapos meron siyang QR code. Tapos pwede ka makipag-transact sa kanya ngayon gamit yung QR code niya. So, mas madali para sa kanya ngayon makita yung pasok ng pera niya. Diba? Meron na siyang track record ngayon nung kinikita niya everyday. Tapos, kung nakalog to sa isang financial institution na traditional money lender, makikita niya, kaya niya palang kumita ng 1,200, parang si Manong Barbecue, no? Na everyday, kaya niya kumita ng 1,200. Gusto ko ngayon mag-import ng high-value crop. Sabihin natin ng yung pang-salad natin, no? Na medyo mas mahal. Imbes na mag-upgrade na si Manang from sitaw to romaine, pang-salad na siya, no? Pero kailangan niya na mas malaking kapital. Ngayon, pwede niyang utangin dun sa financial institution na kumikita ako ng 1,200, kaya kong utang sa'yo ng sabihin natin 500, extra 600, para pwede na akong bumili ng mas mahal na mga crops, tapos ito yung bibenta ko dun sa mga tao na gusto nitong product na to. So in the end, nakautang ka, hindi masamang umutang, di ba? Kapag umutang ka, pero alam mong magagamit mo yung pera na yun para kumita ka pa ng malaki, kasi alam mo may paggagamitan ka, pwedeng ganun. Tapos, yun, mas marami kang kinita in the end. Pero importante nga na mabank ang ating mga kapwa Pilipino para makita natin yung mga ganitong bagay. Yes, basta i-emphasize lang natin, basta tayo yung mangungutang, hindi para sa ating luho. Kailangan, di ba? Ang hirap kasi na baka mamaya,
pwede daw mangutang eh. Okay daw mangutang eh. Para makabili. Para makabili. Importanteng ito ay either dahil sa pangangailangan natin kasi iba yung kailangan sa gusto eh. Kagusto, Yes. di ba? Oo. So, yung sa mga pangangailangan natin at maganda din as capital for business. Yeah. So bumabalik nga tayo dun sa kaninang discussion, 'di ba? Yung paano ba yung businesses ngayon na kailangan nilang lumaki rin talaga kasi kailangan nila ng pera. Pero ang the bigger you get, mas malaki rin yung nagiging impact mo sa environment eh. So may role talaga ang mga financial institutions tulad ng mga bangko para suportahan yung mga businesses na to na pwede sila mag-transition actually to greener business practices. May mga can you talk about what are some greener business practices? Sabihin natin, sabihin natin clean ikaw, meron kang meat cold storage na company, no? So, meron marami kang ref kasi kailangan mo mag cold storage, no? Ang lakas ng gastos mo ngayon sa kuryente, 'di ba? So, ano yung isang way? Meron ba ngayong mga products na pwede nating i-access? Kung ikaw yung isang negosyo na to, pwede mo siyang i-access para malipat ka sabihin natin, mag-solar ka? Or... Marami. Yun nga, no, just to clarify sa mga listeners and viewers natin, pag sinabing green, hindi lang siya environment, encompassing siya. So, tatlong factors po iyon, environment, social, tsaka yung governance. So, yung social aspect, meaning, tumutulong ka dun sa mga negosyante na maliliit. So, kumbaga, merong social impact ka para sa ibang tao. Tapos, itong environment, ito po yung parang yun nga, meron kang meat factory. So, imbes na kukuha ka ng freezer na regular, kukuha ka ng CFC free. Kasi ozone layer friendly dapat. Kung kaya mo mag-solar panel ka. Kasi in the long run, with the technology that we have, actually, Miss Iza and Joseph, mas mura na tipid. siya. Tipid na siya eh. Parang yung per kilowatt hour. Yes po. Hindi, tsaka yung mga ganitong green financing na tinatawag, Attorney Klein, minsan mas favorable rin yung terms nila sa traditional lending, di ba? Yeah, so actually Miss Isa and Joseph, sa bank ngayon, parang dahil nga nagkaroon na ng Sustainable Finance Circular, CBSP. So, yay, small wins for us. So, actually big win siya, hindi siya small. Very big win siya. Oo, very big win siya kasi ulit yung very big win para to those who might have missed it, baka hindi nakatutok. Yung ating sineselebrate ngayon? Oo. So, nagkaroon na po ng circular. We call it the Sustainable Finance Circular. Kung saan yung mga bangko na usually pillars of the economic system, required na sila ngayon to make sure na yung mga investments nila at yung mga pinapautang nila, responsible sila sa environment. So, kung ako si bangko, magpapautang ako. Yes po, oo. So, kunyari, ako si bangko, magpapautang ako sa isang company na illegal logger. Ay, ano yun? No. Hindi na pwede yun. Opo. Parang kailangan ngayon makita rin ng companies na, kasi kunyari, ikaw nagpapautang. Pinautang ko si Klein. Sabi natin si Klein, pinautang ko. Pero yung pera ko, ginamit niya pala sa sugal. Pampatay ng tao, ganyan. So, 'di ba, parang pag ako, masama yung tingin sa akin kasi parang hindi ko naman binusisi si Clay na due diligence. Yeah. So, yung maganda yung start na to for the circular kasi nakikita natin na may role rin yung mga banks na tignan kung ano yung mga potential risks sa papautang ng kanilang pera dun sa mga businesses. Kasi may impact 'di ba? Na kunyari yung company na pinautangan, sabihin natin ng isang bangko kasi nag-operate siya sa Boracay nung panahon last year. Yes. Tapos biglang parang hindi natin binusisi na may potential pala na risk na hindi nagdi-discharge properly ng water yung ating business na pinautangan. So, nung nangyari yung closure ng Boracay, tapos pinautang mo let's say, yung isang hospitality establishment doon, wala, paano na yung binabayaran ng
hotel na yun sa'yo nung closed siya sa para siyang closed ngayon sa pandemic, di ba? So, hindi na siya makakabayad sa'yo ng utang niya monthly kasi naka-close siya for a good 6 months, 7 months. So, for that time na pinautangan mo siya, hindi siya makabayad sa'yo kasi hindi natin nakita yung environmental aspect nung pagpapautang natin. So, yun yung isa nating kailangang tignan rin kapag tinitignan natin ano yung role ng mga banks in supporting our economies to become sustainable. Opo. So, Yeah. Please. So, yeah, may maganda rin itong development. Kasi mahirap ngayon yung sa negosyo lang, di ba, na puro lang yung traditional business natin, yun nga, deliver tayo ng food. Pero interesting yung nangyari kay Food Panda nung itong a few days ago lang. Okay. So, meron silang bagong training for tricycle drivers sa City of Manila na yes, pwede na silang mag-deliver din ng Food Panda. Tapos, tawag sa kanila Panda Toda ata yun eh. Ano yung tricycle kasi operator? Yes. So, yan yung yan yung social aspect naman nung sinasabi nating green finance na hindi lang siya environment eh. Kailangan yung mga bangko, alam niyo Miss Isa, yung parang Big Brother concept. So si bangko, siya si Big Brother, meaning make sure niya lahat ng mga players sa industry, lahat ng mga big players or even small players, lahat sila responsible, meaning uutang ka sa akin. Pag umutang ka sa akin, make sure mo wala kang gagawing kalokohan. Parang ganun yung concept niya. So we make everyone responsible. So, and accountable. I think sa nangyayari ngayon, no, I think we are na-emphasize lang lalo ang bawat desisyon ng bawat tao ay may epekto talaga sa kanyang kapwa-tao at pati sa kalikasan natin. So, I mean, all of this, we are interconnected. So, maganda na these big companies are seeing that they also have to be responsible in making people accountable. Yes. For what they do. And I think yung challenge for businesses sa ganitong panahon ngayon, yung ganitong klaseng example sa Food Panda, ano yung mga tinamaang populations or groups or communities, especially na na-affect nung pandemic, no? Yung sabihin natin, itong mga tricycle driver kasi hindi sila pwede mag-operate kasi kailangan natin ng social distancing. So, correct. Very inspiring yung ganitong example na tignan natin kung may negosyo tayo or kahit sa simpleng paraan natin, ano ba yung paraan pwede ba nating matweak yung operations natin in a way na makatulong rin? Hindi, actually walang dagdag na na gastos eh. Kasi kailangan mo rin naman mag-recruit talaga for drivers. Pero napasok mo yung, 'di ba, yung nawalan nila ng trabaho, pero napasok mo sila sa bagong trabaho. Larangan ng negosyo mo. Trabaho. Oo. Yeah. Oo. Kasi yung kumbaga, sorry, please go ahead, Justin. No, yung example mo sa bookie, no, na Pwede ko na i-discuss yun, Ben? Kailangan nakapag-pivot rin kayo kasi kailangan na eh. Word of the year is pivot. Yes. Pivot. Pivot table. Pivot table sa Excel. So, yes, definitely. Parang, ang maganda kasi sa mga tech companies, diba din, is malleable yung produkto. Mahirap naman mag-pivot kung ikaw nandyan na yung product mo, ito talaga binibenta mo, paano mo siya ma-change din. But I guess there's a way for you to siguro go about another route o anong ibang klase ng pamamaraan ng pagbenta mo nito. So ngayon, parang sabihin natin, kailangan mo to kasi para hindi ka na bili ng bago. 'Di ba? Isang one-time investment tapos mas makakatipid ka pa kasi imbis na bumili ng bagong baso na bote ng tubig, ayan na, dala mo na siya at pupunuin mo lang. Parang depende siguro, 'di ba? You'll have to find new ways of selling also your product and definitely kung paano makakatulong yung produkto mo.
But definitely, abangan nyo po ang bagong pasabog namin. Pasabog sa booking. Siyempre, of course, we are supporting local and small businesses and everything kasi is going towards not just a restaurant, diba? It's about the suppliers, it's about the small businesses na perhaps need help kasi need online presence, ganyan na po. And yun nga, I think yung isa nating kailangan, ito yung isang example natin sa Bagong Pag-asa. Actually, yung office ng WWF dun sa Bagong Pag-asa eh. So, may shinare sa akin yung ka-office mate ko, si Ney, tsaka si Astrid. Itong Bagong Pag-asa bulletin board, pwede tayong mag-post ng mga racket natin, mga binibenta nating leche flan, mga ube, tapos ganun. So, kumbaga, within our own communities. Within our own communities, malamang at sa malamang, may mga tao dito sa atin na nawalan ng pinapasukan na source of income. So, yung mga ganitong community-based na mga enterprises, pwede rin nating tignan. Madali lang yan. Actually, may mga messaging apps ngayon na makikita mo rin yung mga katabi. So, yes. Makikita mo na agad sino yung malapit sa'yo, tapos pwede mong puntahan para pick upan mo ng kung ano-anong pagklaseng ano. So, ito, yung ganitong example, mag-support tayo ng mga kalapit natin ng mga negosyo. Tapos, kunyari, yung mga mobile palengke ngayon ng mga LGU or ng barangay, kung may ganun, pwede na nating pagplanuhan na yung ating meal schedule para makakain rin tayo ng healthy, di ba? So, pasok tayo ng maraming gulay, tapos punta tayo doon, pwede nating iplano, wala namang traffic, pwede tayong maglakad or magbike. Exercise na rin yun, di ba? Papunta doon. Actually, magandang mode of transportation ngayon ang pagbibisikleta, di ba? Kasi walang contact siya. Basta lagi po tayong naka-helmet. At actually, ngayon ang ini-emphasize natin, itong mga to, pagka, di ba napag-usapan natin to, yung pag may talent ka, baka now is the time to use that. Yes. Hindi, kasi talent ka sa, halimbawa, meron kang specialty. Katulad ng mga leche flan, nga, gaya yung sabi nyo, di ba? Ube cheese. Ube cheese. Ba't langit na Oo nga, nagkakagulo Kalaban naman. yan. Hindi ako makarelate. Tinikman ko, sabi ko, Hindi. Sobrang sarap kaya. Hindi ko siya ikinaligaya. Kanya-kanya talaga tayo ng panlasa. So, mababa yung marginal happiness mo doon. Oo, hindi siya doon. Pero may natikman naman akong laing at saka sapin-sapin. Pwede mo po-promote ko sila, bulalay, masarap. At saka yung friend ko, si Direk Lori Reyes, may bago siyang Hainanese chicken. Wow. Check niyo yung Instagram stories ko para sa details. Alam mo, sinusupport natin, syempre, di ba? Support tayo. Marami tayong mga small businesses na dapat tangkilikin kasi din masarap yung kanilang pagkain. And in some ways, parang yan na din yung splurge natin ngayon eh. Kumbaga, pagkain is part na din. Of course, it's a necessity. Pero minsan, pagka pwede din tayong kumain ng mga bagay na siguro dati ay medyo tipid tayo. Pero siguro wag nating gawing splurge everyday kasi dapat talaga, di ba? Dapat talaga treat pa rin siya eh. Tsaka kung pwedeng sa bahay kayo magluto, mas maganda. So, mukhang mag-alas 6 na pala. Pero sarap ng chikahan ng ganito. Kwentuhan, yes. Tingnan natin yung Hainanese dapat, chicken. Oo, teka lang. May gusto pa. Oops, mute. Ayan. Okay. Syempre ako gusto kong i-share ngayon at this point, before we proceed to the next part, diba? Of course, we are inviting everyone here right now to support WWF Philippines fundraising campaign so that we can support the lives of those who work tirelessly to support us, our families, and our environment. While we are currently experiencing very challenging times, we believe that by working together, we can all rise above this crisis. So ngayon po ipinapakita namin
sa inyong mga screen yung ating GCash QR code as well as the bank account numbers where you can send your donation for our environmental frontliners. Kasi ngayon, syempre, kailangan din nila ng kabuhayan, kailangan nila ng suporta. So, ito bang marami tayong frontliners iba-ibang layers 'yan, 'di ba? So, ito din po ay magandang suportahan natin. So, thank you so much Joseph and Attorney Klein for that very informative presentation. Marami akong natutunan. Hindi siya intimidating at kailangan talaga siya. Isa siyang it's necessary to do this at this point because we have to save up for our future because Oops, unmute. Naka-mute. Ito. Yan. Ayan. Sabi nga nila, 'di ba, kung uncertain yung times, mas maganda kung prepared tayong harapin yung uncertainty na yon. Yeah. So, yeah. Ang dami talaga nating natutunan. Kung yung sa mga audience natin, kung may natutunan kayo, please tell us, give us feedback. And we are also now opening the floor for some questions from the audience. So, tignan natin kung anong question nila. Ano po ang suggestion nyo para ma-enrich yung bank account ownership for daily wage earners? O, sa inyo na yan, mga friends. Hindi na ako, wala akong expertise dito. So yun nga, like you mentioned po kanina, 'di ba? So ito yung panahon kung saan you banked on your talents and skills. Kung meron kayong natatagong talent dyan sa pagluluto, sa paggawa ng kung ano-ano man, na pwede nyong i-offer online or kahit sa mga kapitbahay nyo, now it's the time. So marami na tayong nakikita ngayon dyan sa Facebook and social media na kumbaga dati home bakers lang sila pero ngayon yung orders nila punong-puno for the week. So talent lang po talaga and skill and of course time ang puhunan natin. Tsaka may isa akong kwento na narinig na parang chinat niya lahat ng contacts niya sa Facebook. Tapos ang sabi niya may face mask ka na, may face mask ka na, may face mask ka na. So parang ginawa niya yun kasi siguro meron siyang nakuhang malaking order ng face mask tapos binebentahan niya lahat ng mga kilala niya. So, ngayon sa mga panahon na to, kailangan creative na tayo eh. Ano ba yung mga, kahit sa mga kaibigan natin or sa family natin, nakikita na natin ano yung mga needs natin sa pang-araw-araw. So, ano yung mga bagay na pwede nating serbisyuhan na ganito? Hindi naman kailangan ng malaking puhunan din palagi eh. Kailangan, kung ano meron tayo ngayon doon tayo magsisimula. Yes. Parang, nung napanood ko nga kagabi sa news, yung sa Tondo, yung sa Happy Land, parang yung mga residente, ay pala, shout out kay Jerlene, may article siya tungkol doon. Hi! Kay Jerlene? Si Jerlene ang nagsulat? Si Jerlene. May article siya sa Raptor. Send ko yung link sa'yo mamaya. Oh, iba na. Hi, Jerlene! Miss ka na namin! Ayan. Miss ka rin yan. Sabi niya, love ka niyan eh. Love ko din siya. Yeah. Yung sa Tondo, may nanay. Kasi yung mga nangyayari sa kanila, sila yung naghahakot dun sa mga trash, di ba? Tapos ngayon, nawalan na sila ng trash kasi wala na yung mga malalaking commercial establishments. So, wala na silang mapagkunan ngayon ng pagsusorta ng trash. Oo. So, yung nakita ko kagabi dun sa balita, may nanay, nahanap niya, may nakita siyang sako na tatapon na sibuyas. Tapos ang ginawa niya, kinuha, parang 10 kilo yon. Binalatan niya yung part na nabubulok na. Tapos yung sa loob, yung hindi nabubulok na part, yun yung binibenta niya ngayon na tagta 10 pesos. So, yung ganung example ba na, hindi ko alam kung ano actually na food safety. May food safety tayo na mga requirements. Tatanungin ko lang sana paano ang food safety nun. Kaya nga. So, pero yung ganung bang example na of trying your best and making do with what you have. Kailangan mo talagang tignan anong meron ngayon sa paligid ko, anong kakayanan ko, ano yung pwede kong gawin para kumita. So, para ngayon dapat resourceful ka, ganun, 'di ba? Super resourceful. Yeah. Yes. Oo.
Tsaka innovative siguro, di ba? Parang paano mo kung meron kang produktos. Speaking of sorry, babalik ko lang yung Hainanese Chicken, Hawker King. Yun yung pangalan ng business niya. So, alam nyo na guys, hindi, tinignan ko na yung kanyang poster. So, meron pa tayong ibang katanungan dito. Where can we access the complete sustainable business circular that you mentioned before? Yeah. It's on the BSP website. So, may news yata na lumabas doon sa, was it, ayoko magsabi, hindi ako sigurado kung, pag sinearch yung Sustainable Finance Circular na BSP, makikita nyo na rin yung link doon. So, maganda rin siyang basahin ngayon. Yeah, search the BSP Sustainable Finance Circular. Yes. So, online po, accessible siya. Meron pa tayong katanungan dito. How can industries like advertising help promote sustainable finance? Magandang tanong. Pag magandang tanong, mahirap. Challenge lang. Question. I will think first. So, yun nga po. Bumabalik tayo dun. Sige, go. So, go, Attorney Clem. Sige, So, bumabalik tayo dun sa concept ng sustainable finance na hindi lang siya environment. So, encompassing siya. Environment, social, tsaka governance. So, sa social muna, kunyari, advertising, ilan ba dyan ang binibigyan mo ng pagkakataon? Meron ka bang age limit? Nagdi-discriminate ka ba sa workers mo based on age? Nagdi-discriminate ka ba? Like, for example, if pregnant yung isang aplikante, anong chances niya na makapasok sa company mo? So, yung mga ganon, kasama yung sa social aspect. Pagdating naman sa environment, so for example, nagpiprint kayo ng mga pub mats. So, instead of using yung mga paper na parang single-use lang, dun ka sa recycled paper. So, yung mga little things po siya na when you look at it, yung impact niya actually malaki. And then, for advertising, actually magandang tanong to kasi napaisip rin ako yung hindi kasi nakikita ng maraming tao yung importance ng una yung financial inclusion, pero yun nga yung sustainable finance din for regular wage earners, medyo malayo pa siyang konsepto, ano. Pero kung naintindihan mo siya kasi yung current financial system na meron tayo, hindi pa natin napapasok dito yung tinatawag natin lagi may commons tayo na problem of the commons. Parang pagka business ka ngayon, the commons. Yeah. Pagka business ka, sabihin natin yung plastics, di ba sobrang mura ng plastic? Hindi natin napapasok na cost doon sa cost of plastic is ano yung environmental cost ng hindi nito pagde-degrade at pagpopollute ng dagat. So sabi natin piso lang yan or 50 centavos. Pero hindi natin nakita na yung actual true cost nito pag kinount mo yung in the long run. Yeah, yung mga long run na yun. Paano pala, malaki pala yung cost niya kung nakakapatay siya ng mga isda, nakaka-cause pala siya bigla ng health problems kapag na-ingest natin yung microplastics. Pero pag yun nga, yung pagka pinapautangan natin yung mga businesses, pagka sinuportahan natin sila na mag-transition to business practices na scientifically, environmentally sound, pwede nating mabago yung mga bagay. Tapos, kung advertising, pwede nating very systemic problem kasi siya. So magandang, kung gusto nyo mag-usap pa tayo ng 1 hour pa. Actually, text nyo kami. Yung nag-send ng tanong na to, mag-usap tayo. Maganda. Sobrang dami. Gusto ka namin kausapin. Kasi syempre, a lot of the ones that have access to big ads will probably have the big monies, probably bigger impact to the environment. So, that's pwede siyang gawing topic sa susunod na Panda Talks. O, di ba? Ito pa, hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayong additional questions. Sabi dito,
I would like to invest in a stock portfolio made of socially responsible and environmentally sustainable companies. Dami mong pera. Ano to? Pautang. Joke. Not just the top earning or top performing ones. Ano to? Socially and morally aware sa kanyang pag-invest. Do you have any tips on how I can tell if these companies are sustainable? Parang na rin yan yung ginagawang ng BSP ngayon, no, na to identify kung aling companies ang ano. Pero para nga sa karaniwang tao tulad natin, how do we know if this company has actually met that criteria? Maganda. Sige, Attorney Clean, go. So, in relation dyan, no, yung Sustainable Finance Circular, so, dalawang aspect kasi yan. Meron si BSP, tapos yung kay SEC rin, meron din silang nilabas. So, that was February of last year ba yun, Jo? Or February 2019. Of this year? Of last 2019. Year. So, ngayon, yung mga companies actually, required na sila mag-disclose on their responsible and sustainable practices. So, meaning, lahat sila, kailangan nilang sabihin na, okay, ito yung portfolio namin na nasa green, ito yung portfolio namin na nasa brown energy, or sabihin natin coal. So, pag tininan nyo sila, kailangan nilang mag-report, kailangan nilang mag-disclose. So, as an investor, syempre, kung mag-i-invest ka, kailangan gawin mo yung due diligence. Konting ano lang din, tingnan yung annual reports or ganyan. Kasi ngayon po, wala pang certified to say na, okay, great company ka. So, eventually, siguro, baka next year, in the next 2 years, we will have these agencies na third party who will certify na this is a green company. This is a company which you should invest in. Pero abroad po actually, meron na. So Europe, they already have Sa Pilipinas, wala pa. Pero wala sa ibang, sa ibang mga, anong tawag dito, sa ibang mga bansa. Ay meron ng ganyan. Meron na. So yung maganda nga doon sa circular naman yun ng SEC, magte-take effect siya. Actually, this year may makikita na tayong ibang companies na magsa-start na mag-report. Actually, yung mga malalaki pang companies, meron ng iba dyan, na nagre-report na ng kanilang sustainability report. Tapos, sumusunod na sila sa mga internationally accepted frameworks. Meron dyang standards, ganyan. Yeah, may standard na for reporting. So, yung this year, maganda, hindi lang siya. Kasi yung mga malalaking companies na to na may mga investors say from abroad na kailangan makita yung ganitong klaseng reporting kasi required dun sa bansa nila, meron na silang ganung report. Pero ngayon, itong rule ng SEC, kailangan na lahat ng mga publicly listed companies within the Philippines mag-report ng kanilang mga impacts in terms of environmental and social. So, matinding pagbabasa lang kasi kailangan natin ngayon. Sa ngayon. Yeah. Makikita natin ano yung pag naglabas na annual report tong mga companies na to, pwede nating basahin talaga. Kung sisihin natin, magbasa tayo, tingnan natin kung ano yung sinasabi nila tungkol dun sa mga business operations nila, ano yung ginagawa nilang measures para sabihin nating ma-reduce yung kanilang mga carbon impacts, paano sila tumutulong dun sa mga communities na nag-ooperate sila sa yung production facility nila. So, malaking win rin yun. Nung last year yun naman yung sineselebrate natin sa sustainable finance. Tapos, makikita natin from these reports, ano yung example. Pero sa ibang countries actually, meron ding mga tinatawag na green stock indices eh. Sa Philippines, wala pa tayong ganong klaseng ano. So, for this person who mukhang ano siya, mukhang sanay siyang nag-i-invest eh. Kung yung mga friends mo, actually gawa tayo ng group, tapos pwede nating tanungin yung ating sariling stock exchange. Can we ask for sustainable index from our own stock exchange para mag-guide na rin yung mga investors natin. Ito pala yung mga maganda companies. Yan Magandang project yan para sa taong ito na ma-identify natin itong mga kumpanyang ito. Kumbaga parang bibigyan sila ng badge na, you're a green company. Yeah, isang way siya na for the public to actually drive companies to be more responsible. Hindi lang siya na companies will not do it just because it's regulated or required. Kundi alam nila na if they don't do it, talagang babagsak. Hindi sila support.
Oo, Huli Oo. ka. Right. So, Wala ka sa laro. Oo. Oo. I forgot again my trail of thought. Ano ba yan? Ano nangyayari dito? Nakita ko ang daming dadaan sa Oo parang may tatanungin ako, ano ba to? Laging ako today parang ang ating internet. Akin yan. Sa akin actually, buti okay ako today. Hindi, siguro kasi lang parang, ayun pala, yun ang itatanong ko. Thank you, Lord! Naalala ko. Gusto ko sanang itanong na parang, pag naglabas ba sila nitong at sinubmit nila yung kanilang reports, di ba? How do you know that they are completely accurate? So, this is something I really don't know much about. So, I just want to know. Hindi, that's a great question. Kasi, syempre, in terms of accuracy, kapag naglabas ka ng statement, kunyari company ka, naglabas ka ng ganitong statement, tapos sinasabi mo, actually, na-reduce namin yung aming carbon emissions by percent number, ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin yon tapos hindi mo siya gagawin kasi required ka dun sa batas na yon na mag-disclose ka ng mga factual information. Kapag hindi mo disclose yung tamang figure or binabloat mo yung figures na yon, meron kang magkaka-problem tayo kasi yung mga investors natin, tinitignan yung mga reports na to para mag-invest doon. So, meron tayong pandaraya kapag hindi natin, pag sinabi natin yung ganitong bagay pero hindi natin ginagawa. So, and pwede you can be held accountable for that. Yes. Yes. So, meron po tayong sa law, meron tayong presumption of regularity. So, pag nabasa natin yung report, assume natin na tama kasi pirmado siya ng licensed accountant. Alam nila na pag nagsinungaling sila, matatanggalan sila ng lisensya. Trabaho. At mapapahiya sila, magkakaroon pa ng damages. So, yung yun na si Attorney Clean. Maganda to. Impact, diba? So, magsisinungaling ka, pwedeng madelist ka sa stock exchange o kaya talagang babagsak yung market value mo or wala ka ng investors. So, mas malaki yung impact, I think, of lying to the public. No, I just want to know kasi like, people might say, di ba, ang dami kasing hindi uncertainty. Mga parang hindi ka din sure, parang totoo ba tong sinabi nito. So it's good to know that, di ba? For people who don't know whether to trust or not. Yes. So at least they will, if they make that mistake, they will be held accountable to that. So, meron pa tayong katanungan, di pa nagtatapos dito. How would we increase our knowledge and encourage people to invest even if we are minimum wage earners? You actually touched on that earlier, but siguro expound lang on how do we encourage nga? Yeah, so in terms of investing and increasing our knowledge, actually nothing beats experience. So iba kasi, may mga kilala ako na parang tagal na nilang gusto mag-invest. Siguro 5 years na, hindi pa rin nag-start. You just really have to start doing it. Maglagay ka lang ng kahit 10 pesos. Parang exercise, parang gym lang yan. Yes, parang gym lang siya. Na you be doing. Kasi wala naman talaga yung mayaman overnight, diba? It's a habit, it's a discipline. Yes, diba? Yes. It's something you have to do to learn. We can't tell you na, parang, okay, you do this, you do that. It's a learning experience. And also, you invest based on your level of comfort. So, wag kang susugal na hindi mo pala kayang matalo ng 10,000 pesos. Kaya hindi mo pwede sabihin na one investment advice fits all. So, iba-iba siya kada tao. Yes, para siyang damit tsaka shoes. Yan. Actually, yung tanong rin na to, mag-start tayo dun sa ano bang income na pwede kong i-save nga. No? So, sabihin natin, yung sinabi natin kanina, meron ka ng comfort knowing na meron ka ng 3 to 6 months na panggasto sakali may mangyari. So, pag nakasave ka na, meron ka ng natabi, tapos panglampas 6 months na yung na-save mo, tapos comfortable ka na i-invest yung money na yun, merong iba-ibang mga finance products ngayon na available din. So, sa stocks, merong mga companies na nag-offer ng minimum ka na bibili na stocks na 10,000 or 5,000. Tapos pwede ka nang mag-ask rin ng help from the firm to ask about questions dun sa pag-i-invest. So, tutulungan ka rin naman nila para maintindihan ko anong ginagawa. Tsaka
Yeah, sorry. Go. Alam ko, Miss Isa, merong isang digital app na pwede ka mag-invest as low as 1 peso eh. So parang yes, meron. So hindi siya limitation na parang wala akong pera. Invest ka lang kahit 2 pesos. Tingnan mo kung lalaki ba siya. Paglaruan mo yung 2 piso mo. This is investing in stocks. Investing in stocks and like mutual funds. Kumbaga, mutual funds. Yes. So is it a good time to invest in that right now? Because I'm sure that a lot of the stock prices have gone down, and but do you see that will it still, 'di ba? Parang it's a good time to invest, or do you wait it out a bit? When is a good time to invest? Ang sagot dyan, it depends on your risk appetite. So if you're a risk taker and hindi parang hindi ka dapat emotional na nakikita mong bumabagsak yung price at relax ka lang. It's a good time to invest now. Pero if you can't sleep knowing that your money might be lost the next day, wag. Mm-hmm. So you balance parang saan ka comfortable versus ano yung gusto mong i-earn. Kasi if I say na it's a good time to invest now tapos hindi ka makatulog, it's not a good time to invest. Correct. Yeah. So, nasa sayo pa rin ang huling yung level of comfort level. Kasi saka yung go sorry. Go please go ahead. Yung sinabi niya sa stocks, maraming part din dito is being updated sa mga bagay. So kung ikaw yung tipong taong mahilig magbasa ng daily news, ganyan, tapos pagka aware ka kasi sa mga nangyayari sa mundo, kunyari yan, yung mga tao na sino ba to? Si Warren Buffett yata na nagbenta na siya ng stock sa airline companies. Last year pa lang ba yun? Or early this year ng quarter na to. Nung nalaman niya kasi last year pa naman yung balita sa pandemic, 'di ba? Hindi naman siya surprise. Yes, late last year. Oo. So kung may ganun kang foresight na, parang kakalat tong sakit na to. Tapos alam mong nagtatrace siya sa nagtatransmit siya between persons kapag close sila. Alam mo magsasarado yung mga airlines, 'di ba? Kasi hindi sila pwedeng magbiyahe kasi magkakakalatan yan. So magkaka-lockdown. So yun, babagsak yung stocks ng sabihin natin ng airplane. So hindi siya yung finance parang nakakatakot lang siya ng finance. Pero pag being aware about finance, actually kailangan mindful ka rin sa mga maraming maliliit na bagay tsaka malalaki na pwedeng magsama-sama ganun. Hindi ko alam, diba? Minsan hindi siya science din, Clay. It's actually an art and a science. Yeah. Hindi talaga science. Ang gusto ko yun. It's an art and a science. So I think kailangan talaga at this point is research, pagbabasa, di ba? Awareness. Especially before you invest in something. Yeah. So, yeah. Tignan nga natin kung meron pa tayong mga katanungan dito. Ang ganda ng mga answers. Ito. Parang napag-usapan na natin to. No? Any advice daw for stock market investment? Any advice for stock market? So, yun nga. So, going back to what we said earlier, the first thing that you should do is be aware of yourself. So, find your risk appetite. So, kailangan alam mo kung saan ka comfortable. Number 2, huwag ka mag-invest ng money na kailangan mo for your needs. Mag-invest ka if only you have money you're willing to lose. So, ganun siya. Kasi ang stock market... may sobra. Yes, sobra it's a 50-50. Actually, it's a 50-50 chance. Para kang naglalaro ng yung sa casino. Kasi you don't know if it's going so it's a gamble. It's a gamble. It's essentially scientific gamble. Calculated risk siya. Yes. So know yourself, know your level of risk appetite, know the amount you're willing to lose, and then that's when you choose to pick the stocks. Para siyang na pinipili mo kung saan fit. Yung bagay kay Joseph at bagay sa Miss Isa, pwedeng hindi bagay sa akin. Tama. Tama. So, Joseph, anything to add to that? Nakamute ka. Pasensya na ino-off ko kanina kasi tinimpla ko yung ilaw nung ito. Gumabi na kanina.
Nag-iiba-iba nga yung ilaw ko eh. Kasi natural light po yung aking gamit kanina eh. Right. Actually, yun na rin. Tapos yung sinasabi ko nga kanina na be aware about things, be updated. Tapos, yun, kailangan mo rin makita kung ano nangyayari sa labas para kita mo kung ano yung pwedeng mangyari. Sabi nga ni Glenn, Attorney Glenn, it's also an art. So, Saka I think when your gut tells you na wag. Your gut is your second brain. So there's something there. I mean, listen lang, di ba? Yes. Pero yan, it is really a gamble. It's a risk. But again, pinapaalala natin na when you're sorry? Ganun naman ang buhay, di ba? Every day. Tomorrow is never promised nga eh. So, baka sabihin nila, live life to the fullest, invest everything. Hindi din po. Kailangan meron tayong, i-repeat mo lang yung slide nyo kanina, yung 3 steps natin. Borrow. Save. Hindi 3 steps, sorry. Several steps. Borrow, save. Save. And treat. Spend. Treat. Treat, save. And invest. Yung last. After treat is invest. I mean, I think now we're wrapping up everything. I think this is very this is very important for us to know, 'di ba? Parang sa mga tao na hindi pa ganun ka-aware sa kanilang spending habits or gustong baguhin ito, kagaya ko, 'di ba? Marami kaming natutunan ngayon mula sa inyo. So thank you so much, Sir Joseph and Attorney Klein, for sharing your expertise, your knowledge, your wisdom. Thank you so much to you. And before we fully wrap up the show, again, we would like to invite everyone to support WWF Philippines fundraising campaigns for our environmental frontliners. Alam niyo po, during these challenging times, it is best for all of us to help the people who work tirelessly to ensure that we are well fed and that wildlife and their habitats are protected. So ngayon po, we are flashing it once again. Sa screen ninyo, you can find the GCash QR code and bank accounts where you can send your donations. Yan, thank you. We will also be posting a link to a post-assessment survey on the event page of today's Panda Talks webisode. So after the show, please help the team, and let us know how we can provide a better learning experience for everyone through Panda Talks. And again, thank you so much, Attorney Klein and Joseph, at sa lahat po ng mga tumutok ngayon. This concludes Yes, thank you. This concludes our 3rd webisode of Panda Talks. We hope that we inspired you to live sustainably and to apply the new learnings that we got from today's show in our daily lives. Sasabihin ko, not just yours, kasi ours, kasi ako marami din akong natutunan. So stay tuned on WWF Philippines official social media pages for the announcements on our future Panda Talks webisodes. Again, mga kababayan, this is Iza Calzado, and I am a WWF Philippines National Ambassador. Together with Attorney Klein and Joseph, kami ay nagpapasalamat. Have a great evening, everyone, and enjoy dinner. Bye-bye. Bye.